Hello guys, good morning, good morning, good morning. Welcome to my vlog. So, nakita nyo guys, grabe. Ang tindi ng init ngayon. Oh, walang kaharang-harang. Alas 6 pa lang ng umaga mga ka-farm. Oh, tingnan nyo. Ganyan ka linis ang umaga ngayon. Oh, tingnan nyo. Walang kaharang-harang sa ibabaw. Grabe as in. Oh, grabe mga ka-farm. Diyan. At tingnan nyo ang aking potential area. Oh. Napaka tigas ang lupa. Kaya nga hindi pa ako nagpatuloy na magtanim ng kamuti. So dito is, ito ang area na to ay potential sa rice. Kaso, mataas yung init ngayon ay tataniman muna natin ng mga root crops. Kasaba at saka kamuti. Ganyan. Tapos dito ay merong munggo. Saka dito naman, kamote din. So yung nakaraang linggo, tinaniman ko to ng kamote dahil sa umulan naman nung nakaraang linggo. Yan. Oo, nag-start na silang nabuhi o nabuhay. So, meron din tayong entry sa mais na kung saan ay inaatake siya ng full armyworm. So, dito tayo. Dito tayo papokus muna sa mais mga ka-farm. So, ito yung resulta sa kinain ng full armyworm. Merong sign na ganito, ganyan. Kasi inaatake sila. Ang full armyworm ay isa sa defoliators or kumakain or nag-usap ba sila o defoliators or shredded. Ganyan ang mga sign niya. Yan. So dahil sila ay defoliators, pwede naman silang i-sprayhan ng pesticides na systemic. Depende kung contact kasi, pwede kayo mag-spray ng contact kung doon kayo gumawa ng activity sa kadlawon ba or madaling araw. 'Di ba? Or sa gabi. Yung bago pa lang gabi, mga alas 6 to alas 8 ng gabi ay pwede. Kasi lumabas yung mga fall armyworm or armyworm. Ito yung resulta mga ka-farm. Ang iba ay dito sila mamumuhay. Dito sila mag-stay habang umaga. Tingnan natin kung nandito ba sila. Kasi dalawa namang ang paraan kung dito sila mag-stay or pumunta sila doon sa lupa at doon sila maglublob. Dahil napakainit ang panahon ngayon. Pero try na naman natin to i-dissect tong halaman na ito. Ito ay mais mga ka-farm at ang variety nito is yung Pioneer hybrid ito. Ay iwan ko pero hindi siguro to BT corn. Kasi pinagbawal ang BT corn. Uy, mayroon na palang tassel dito mga ka-farm. So, kung nandito sila, i-dissect natin to mga ka-farm ha. Sa atin naman to. Kung nandito pa ba kung nakapasok pa ba sa tassel so wala tayong nakita dito mga ka-farm na dito siya nag-stay, pero parang nandun siya sa ilalim. Tingnan nyo, nakapasok na siya sa tassel. So kapag nakapasok na sa tassel or sa banay, kawawa na talaga itong kasi buong na hanggang sa stock sila papasok. So siguro nandito sila at naglublob. Wala tayong dalang wala tayong dalang tawag diyan itak na kung pwede natin hanapin. Kasi kadalasan sila ay maglublob sa ilalim sa breast roots. Yan, yung hindi sila madidisturbo. Ito ang tawag na breast roots. Ito ang roots or ugat na sumuporta habang ganito ang paraan sa pagtatanim. Yan. So dito tayo. Ito lang naman ay hindi masyado ay kalakihan yung tinanim ko dahil half kilo lang naman ito mga ka-farm. So yung makikita mo na iba na hindi sila apektado, yan ay sinabi ko dati sa vlog ko na gipaungutan ko. Yung dinidiin ko talaga yung sprayer. So ganito ang sign kapag
ano na mga ka-farm talaga apektado sa full armyworm. Di ba? Yan. Ang iba kasi nakapasok na dun sa tinatawag na tassel. Yan. Nag-start na siya nagbanay. Yan, may mga ibak nila. Kaya at saka pino-fold nila yung dahon parang ma-proteksyonan sila mga ka-farm. Wala sila dito. Ngunit baka nakandun na sa pinakailalim talaga kasi wala sila dito. Ito pa lang ang area sa akin mga ka-farm ang pinifeature natin. Tapos may mga kalakihan pang area na hindi natin napuntahan. Yung mga sa mga ibang farmer na halos hektaryang maisan na inaatake ng full armyworm. So ito sila talaga yung bida sa ngayon sa farm. 'Di ba? Kawawa lahat ng mga farmer lalo na sa nag-release sa ganitong klaseng binhi. Kasi hindi naman lahat ng tawag diyan, hindi lahat ng supplier ng seeds sa corn seeds ay inaatake. Meron namang napasukan pero meron namang napasukang inaatake ng full armyworm. Kaso tawag dyan, hindi masyado malaki yung damages. Unlike sa ganitong klaseng variety na grabe, inaatake talaga. Sobrang pag-atake. Kaya kawawa ang lahat ng farmer dahil ang gasto simula land preparation hanggang sa magpugas or magtanim, yan. Ang gastos ay marami talaga. Bago magtanim ay mayroon pang tinatawag na puting, 'di ba? Yung puting na tinatawag ay yung lilagay muna yung abono bago yung tinatawag na binhi. Kaya grabe yung gastos ng mga farmer. Kawawa sila. Kaya ang iba ay nagtatanim talaga ng mga BT corn. Pero yung BT corn ay may content na kasi yun BT or GMO. Mayroon ng organismo na basta genetically modified organism yan guys. Hindi ko ma-elaborate masyado, basta meron siyang Bacillus thuringiensis na ang seeds ay hindi yan masama yan talaga sa tao. Siguro yung itong seeds na ito ay RR lang or Roundup Ready. Ang Roundup Ready ay kailangan talagang mag-spray ng para chemicals. Hindi ibig sabihin na pwede siyang makasurvive siya, resistant siya sa tawag dyan, resistant siya sa glyphosate, pero hindi na siya resistant na siya sa ibang mga insekto. Hindi yon. Kasi parang ang tansya ko lang hindi ko naman masyado ni-research, ay Roundup Ready lang ito at hindi to BT corn. Meron namang nagtatanim ng mga BT corn dito sa amin, hindi naman masyado, hindi naman sila ay naatake. So sa ganitong, lalo na sa mga hektaryang area na sa corn, advice ko lang sa inyo kung ganito na ang status sa inyong mais, wag nyo nang lagyan ng Puradan. Baka maglalagay pa kayo ng Puradan. Kawawa yung mga hindi man kayo kakain, wag nyo na lang lagyan, please. Maawa kayo sa mga consumer. Kasi kapag lagyan sa ganito ng yung Puradan kasi ay matagal mawala yung kaniyang bisa. Yung bisa niya ay grabe, napaka talaga. Yung laygay kasi yung yung Puradan kasi systemic yun. Ina-absorb yan sa tanim hanggang sa expiration is 60 days. Kapag ganito na, may tassel na, mga next week is lumabas na to si tassel or ohay, ay hindi na siya pwede mga ka-farm dahil kawawa yung mga kung hindi naman ito ikonsumo sa sa tao, magkukonsumo naman ang mga hayop.
So syempre yung mga hayop ay kinakain or ipakain naman sa tao. So yun, hindi pwede. Kawawa yung mga consumer. So ang sustainability sa production is dili na siya ma-sustain kay nga no, wala na may consumer na mahilo naman sila tanan. So advice ko lang ani ninyo, kung naagyo yung ani, dapat early mag-spray, gabi then gamit jud og kanang dili lang isa lang ka chemical sa dapat, kay aron nga ba si diag ka nang na-immune na sila sa isa ka chemical sa inyong gigamit. So mag-apply sa pud sa laing chemical, basta ang inyong gamiton ang kanang systemic. Pwede ra pud contact inyong gamiton kay basig sa akto makita na ninyo in person ang kaning in person ang kining gitawag nga paste or dangan. Kay kawawa talaga yung mga farmers as in, di ba? Yan lang ang maano ko sa inyo, basta wag ganito ng ano is ganito naka tanda yung mais nyo, wag kayong maglagay ng ano ha, pukit mayroon kayong maibiling Puradan, wag kayong maglagay ng Puradan, kawawa yung mga consumer, yung mga tao tahayop, kawawa. Example, kung hindi to na dili yung tubo niya, ganyan pa lang kayo maglagay guys. Ganyan, or mga at least mga 3 to 1 month maglagay kayo ng Puradan. Marami namang mga systemic, mga Prevaton, mga ganyan, Prevaton or contact. I don't know, hindi ko pa na research masyado yung Prevaton if systemic ba yun, basta kasi kadalasan na ginamit ko dito is Brudan lang at saka ano. Sorry guys, sorry sa company nagbigay ako ng mga brand, pero kailangan malaman niyo sa ngayon sa ganitong panahon kasi kailangan. Tapos dito sa akin ang available is ano lang, Cypermethrin at saka Brudan. Yun lang naman. Tapos ito yung resulta guys, so tingnan niyo. Yan ang sample ko na yung dito doon ay pag-spray na natural lang, nang naglakad ba na natural, tapos dito ay halos isa-isa ako to dito, isa ka anak guys. Yan ang resulta na mawala naman sila. 'Di ba? Ito ang bida ngayon. Ang grabing pagka damage sa mga lahat ng maisan. May tintars nga dito sa amin, mga ka-farm. Nako, down talaga. Mabuti pa may makikita kayong ganito kalapad na mga dahon. Sa magkatabing barangay, Silingan namo, ay halos mga ano, ganito na lang yung isang dahon nila. Ganito na lang ang porma, ang binili ng ano, yung pinakamatigas na lang. Yung dito na lang nakita niyo sa ganyan mga ka-farm. Yung guhit na yan sa gitna na lang ng dahon yung nabilin, or yung mga tukog na lang ba sa mais. So ang ibig sabihin is naubos na sa uod yung ganito. Yan. Kasi yung iba ay yung ibang uod ay parang mayroon na silang na-immune na sila ba? Na-immune na sila sa chemicals nga gina-apply, nga improper nga pag-apply. So wala ta na masayod kung yun sa dila pud pag-apply mo nang dili sa ta magpataka pug istorya, or abunda or dako lang gyud ang area nga dito na nanganak daghan, pero ang halos apektado jud nga lugar katudjong nangabahaan nga area. Kaya guys, sa lahat ng mga farmer, corn farmer, pasensya na gid kaayo, ingon ana gud ang atong panahon karon. So dili man lang pud kamo, dili man pud ako. So dili kayo ra sakit kay sample man pud ni ako adiri ang area, kay half kilo raman pero kung huna-hunaon sakit gihapon. Di lang nato nahuna-hunaon kay kuan. Kasi mangutana mo how about sa among mga sakitan, oy sakitan magali ko nga wa ko nabahaan nya, giilaga ra akong basakan. Ana, ingon ana, kay farmer pug ko nagbati pug ko og grabe ka pitos sa panginahanglan. So ana ra mga ka-farm. Basta ang importante mag-amping mo kanunay. Labi na init ra bang panahon karon, ayaw mo pagguol-guol, ayaw mo gawas sa inyong daruhan magsud-o nga mag-uol mo nya init pa, mag-uban ang emosyon ninyo nya init pang panahon, pasi mga daot mo guys. So ana ra amping sa kanunay.
Kayo, pati nga karon gali, paingon ko nga magpalit og krudo para sa ipatubig sa akong basakan. So ana ra. So gamay ra man ni siya oh. Sample lang na siya, kilo. So that's it guys. Thank you so much for watching. So, focus lang ta diri sa maisa no. Ana ako ra kong gipakita sa inyo nga apektado yun kini nga variety karon halos kini nga variety ang good pod ang diri sa amo nga area banda or ibutang na lang diri sa sulod sa Esperanza murag kini ang pinakadako nga number of kilograms nga gi-release diri sa mga traders sa company dayon diri sa mga nagpinance ba sa mga nagpipinance ay sila ang binagsakan sa ganitong klaseng variety. So kung halos sa mga tao ay doon kumuha sa nagpipinance sa kanila, so ito ang binhi or variety na gi-release nila dahil ito ang bago. Pero iwan ko lahat ng mga pagsisisi ay nandun sa distributor. Distributor kung bakit ang sa iyo lang na variety or binhi ang inaatake ng uod. Siyempre meron naman yung mga lalo na yung like for example guys, mayroong nagtatanim ng compact 50 bags. Tapos per bag is 6,000 mahigit man siguro. I don't know i-correct na lang guys kung ako'y sayop ba, mali ba ko sa price. Basta kay 5,000 mahigit siguro yan per bag. So example 50 bags, di ba? Ang laki na yan tapos down. Oh nako, next cropping mag-aanak pa yung pera nyo. Yan, tapos yung sa government na ayuda is hindi naman may medyo kalakihan, hindi nga ng 1 hectare, hindi sufficient, diba? So yun lang mga ka-farm, mga guys. Thank you so much for watching. Grabe kainit ang panahon karon gyud as in. So luoy ato ang mga katanom-tanuman diri ang bahin. So ana ra unya pabilin ra gihapon ta nga magampo nga hatagan ta ninyo og ulan. Hatagan ta ninyo kung naay ulan diha sa inyong lugar, so hatagan mo init. Natural ra ang Dios nasayod sa atong panginahanglan. Wa pa nato na siya gihuna-huna pero nahibalo na sa kung unsay atong panginahanglan. So that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.